Napangisi si Beth. Akala niya'y kaya nga nitong magpigil, ngunit mukhang hindi. Agad siya nitong binuhat at tila ayaw na pakawalan ng mga labi niya. Mahigpit siyang nangunyapit sa leeg at batok nito noong maglakad ito. Hindi sila magkamayaw sa paghahalikan na tila ba hindi mataas ang sikat ng araw sa labas ng bahay. Napamulat ang mga mata niya matapos marinig ang pagsara ng pinto. Doon niya napagtantong nasa loob na sila ng banyo. Naramdaman niyang lamig ng sahig sa kanyang talampakan nung ibaba siya nito't isandal sa pinto. Nahiya siya bigla noong lumipat ang halik nito sa kanyang leeg. Paano hindi siya mahihiya kung bagong ligo ito habang siya'y kagigising lang? Lindon, maghihilamos muna ako. Hindi naman niya natapos ang request noong muli siya nitong halikan na tila walang pakialam sa concern niya. Halos idiin siya nito sa pinto. Shit, you shouldn't have teased me. Now I can't stop. Nahihirapang bulong nito. Bumigat ang paghinga niya lalo na matapos maramdamang handa na ito. Do you wanna take a bath? Masuyong tanong nito, maliit siyang tumango. Nalalagkit siya at hindi siya tatanggi sa pagligo. Isang patak pa ng halik sa noo niya ibinaba na nitong isang binti niya. Marahan siya nitong niyakag sa ilalim ng dutsa. Guminhawa ang pakiramdam niya sa hindi kalamigang tubig. Akala niya siya lang ang maliligo, ngunit napakurap siya nung maghubad ito muli ng damit at samahan siya sa ilalim ng dutsa. Hindi rin naman sila nagtagal sa banyo. Ito ang unang lumabas at dinalhan siya ng damit. Saktong pagkalabas niya ay siya namang pagpasok ng kambal sa kusina, pawisin at hinihingal pa sa pagtakbo. Agad na naglabas ng malamig na tubig si Lindon at nagsalin sa 2 baso. Mommy, the kids here are very nice. They are not bullies. Kwento ni Siren bago umupo sa upuan at abutin ang baso ng tubig. Mommy, can we stay here longer? Request ni Sander bago kunin ang baso para sa kanya. Nagkatinginan sila ni Lindon pero kumibit-balikat lang ito. Ayaw niyang basta lang magdesisyon. Gusto niya rin sana pero nag-aaral ang mga to. Crush niya po si Tali kaya gusto niya magstay na matagal dito, Mommy. Kunwaring bulong ni Siren. Nalaki ang mga mata ni Sander at binalingan si Siren na nakangisi sa kapatid. I don't like her. She's too clumsy. Anitong nakasimangot. Really? Bakit hindi mo siya hinabol para siyang taya kanina? Nag-volunteer ka pang magbantay ng lata para sa kanya. Pangaasar ni Siren. Kita niya nagsalubong ang mga kilay ni Sander pero hindi pinatulan ng kapatid. Napangisi siya at nilapag na lang sa mesa ang mga nilutong almusal ni Lindon. Buti na lang at walang sinangag kung hindi siguradong maduduwal siya. So you like her? Dinig niyang gatong ni Lindon. Not really. She's not likable, sagot ni Sander. Wait for her to grow up and see if she's still not likable. If you want to date her then, I've got your back, young man. Konsinti ni Lindon. Lindon, wag mo na nga munang turuan ng ganyan si Sander. Baka mamaya magaya pa yan sa iba't ibang babae na. Napatigil siya nung kinagat nito ang labi bago ngumisi. Are you jealous? Napakurap siya ngunit walang magawa noong hilahin siya nito upang maupo sa tabing upuan. There's nothing to be jealous about, baby. I'm all yours, you know? Simpleng bulong nito sa kanyang tenga. Lumukso yata ang puso niya sa narinig. First time niya rin yata marinig na tawagin siya nitong baby at hindi Beth. Halos mag-init ang mga pisngi niya. Siya nang nahiya sa mga anak niya nakatitig sa kanya. Malakas siyang tumikim. Let's eat tapos grocery na tayo. May kabang bigkas niya. Pero napalabi siya nung humagikik ang kambal. Mommy's blushing, ani pa ni Sander. Kilig yarn, tukso pa ni Siren. Ngunit pinanlakihan niya ito ng mga mata. Mabuti na nga lang at nakayanan niyang almusal na yon. Imbis na siyang manukso sa mga anak niya ay siya pang tinukso. Nawala lang ang interes ng mga ito sa panunukso sa kanya nung magtungo sila sa grocery. Tulak-tulak ni Lindon ang cart nila habang nakasakay doon si Siren. Si Sander naman itinutulungan siyang kumuha ng mga items. Yung mga abot lang nito. I want that, Daddy! Tinuro ni Siren ang chocolate na gusto nito. Walang pagdadalawang isip naman kumuha ng marami si Lindon doon. Napatanga siya sa ginawa nito, lalo na't hindi isang beses lang yun. Pati sa chips at ice cream ay hindi nito pinalagpas. What about the classic pasta and pancake box? Dinig niyang pagkausap nito sa kambal.
Abalang mga ito sa pagkuha ng mga gusto nila at siya na lang yatang namumroblema sa pagkuha ng gamit para sa bahay. Napairap siya at mabilis na lumapit sa tatlo. Dalawa na ngang cart nila. Nakaupo na rin sa kabilang cart si Sander. Nilapag niya sa cart ni Sander ang hawak na bote ng mantika. "That's enough, ang dami na," reklamo niya sa tatlo. Sinulyapan lang siya ng mga ito tila nagkasundo pang hindi siya sundin. Pumalakpak si Siren at ngumisi si Sander noong kuhanin ni Lyndon ng ilang pack ng spaghetti pasta at box ng pancake. Tinulak nito kagad ang mga cart na para bang hindi siya kasama sa mga to. "Mas okay ba kung iwan na lang natin ang mommy niyo sa bahay sa susunod?" Tanong pa nito sa mga bata. Napamaang siya't kagad na hinampas ang baraso nito. Dumaing ito samantalang humagikhik ang kambal. "I guess not, Daddy. Mukhang ayaw pong humiwalay sa'yo ni Mommy." Tukso pa ni Sander. Talaga naman, pinagtulungan pa siya ng mga ito. Naningkit tuloy ang mga mata niya hanggang sa counter. Umayos lang siya noong halik-halikan ni Lyndon ang sentido niya. Nahiya siya sa cashier kaya't kinurot niya ang tagiliran ni Lyndon. Mahina itong dumaing pero ngumiti pa rin. "Mamaya ka sa akin." Banta niya rito na mahina lang nitong kinatawa. Ito na rin ang nagbayad sa lahat. Tinulungan naman din ito ng ilang empleyadong lalaki ng store na magbuhat ng mga pinamili nila sa sasakyan. Siya naman ay niyakag na ng kambal sa loob pero nagpaiwan siya sa labas. Nanatili siya sa labas at hinintay si Lyndon. Nangunot ang noo niya noong imbis na diretso sa sasakyan, ay lumiko pa ito ng lakad. "Wait me here, kiddos. Huwag kayong lalabas. Tatawagan ko lang ang Daddy Lyndon nyo." Paalam niya sa kambal bago sinundan si Lyndon. Akala niya bibili lang ito sa maliit na stall. Hahawakan niya rin sanang kamay nito, ngunit napatigil siya nung kuhanin nitong cellphone at sumagot sa tawag. "Don't call me Sheila. Shit with your honeymoon." May diing sagot nito sa kausap. Nanlumo siya at napirmi ang mga labi. Kita niyang marahas itong huminga. "Fine, uuwi ako para dyan." May inis na sagot pa nito na nagpasikip sa dibdib niya. Mabigat na huminga si Beth pero mas pinili niyang humakbang paatras. Lumayo siya kay Lyndon upang bigyan ito ng pribadong oras. Alam niyang wala siyang karapatan sakaling mag-demand si Sheila na pauwiin si Lyndon. Oo nga't sa kanya ito pumupunta pero baka kasi hindi naman alam ni Sheila na single pa rin si Lyndon. Pupwedeng iniisip pa rin itong kasal pa rin sa lalaki. Tumayo na siya doon at kunwaring namimili kung saan bibili ng pagkain. Bahagya pa siyang nakangiti pero sa totoo lang, parang tinutusok ng karayom ang puso niya. Nahulog siya sa malalim na pag-iisip kung uuwi ba talaga si Lyndon at pagbibigyan ng honeymoon na hiling ni Sheila. Rarespetuhin niya kung gagawin nito yon pero hindi na siya kailanman babalik pa rito sa kaliman. May tiwala naman siya kay Lyndon. Ang kinatatakot niya lang ay baka maipit ito sa sitwasyon, lalo na't demanding ang lolo nito. Bumuntong hininga siya at saktong paglingon niya kay Lyndon ay ang pagharap nito kaya't nagmadali siyang lumakad sa malapit na stall upang hindi nito maisip na narinig niya. Agad na ngumiti siya sa tindera at nagpagawa ng 4 na corn dog. "Pabili na rin po ng burger, 4, dagdag pa niya habang binubuklat ang wallet para sa pagbayad. "Don't bother, I'll pay." Napatigil siya sa boses ni Lyndon, agad niyang nilingon to. Naglabas ito ng 1,000 at kagad na binayad yon. Agad ding pumulupot ang braso nito sa bewang niya matapos yon. "Pakigawa ng 8 ng burger at 3 large fries," dagdag nito. Biglang nagningning ang mga mata niya. Hindi niya napansin kanina ang fries pero ngayon nakikita na niya natatakam siya. "I never knew burgers and fries were your favorites." Bulong ito sa kanya. Malit lang siyang ngumiti. Hindi naman niya favorite ang mga yun noon. Ngayon na lang. Hinintay nilang matapos yun. Bumili rin sila ng inumin bago bumalik sa sasakyan. Pagpasok pa lang ay pumapalakpak na si Siren at kinuha ang mga inaabot niya. Binigay nitong iba kay Sander. Nasa kanya naman ang mga pagkain ni Lyndon. "Feed me baby," mahinang hiling pa nito. "Ako na lang Daddy, subuan kita." Ani Siren, ngunit kagad niya itong sinuway sa pagtayo. Baka kasi mapano pa ito kapag bigla ang pumreno si Lyndon. "Ako na baby girl, eat ka na lang dyan," utos niya sa anak. Tumikim siya bago inuumang ang burger kay Lyndon. Nakangisi ito na tila nagwagi sa loto pero ang tingin-iting nasa daan lang. "Closer," utos nito. Umirap siya pero sinunod din nito.
Malaki itong kumagat na kinalaki ng mga mata niya. Humagod pa ang labi nito sa daliri niya. Binawi niyang kamay at napatitiksa na iwa ng kalahati ng burger. Drinks, utos nito muli. Iniumang niyang inumin nito. Tsk, ang lakas mo kumain, komento niya pero sinubuan pa rin to. Kasi mommy, big si daddy, ani Siren. Nagkatawanan sila ni Sander. Nangiti lang siya lalo na't napanguso si Lyndon. Is that a bad thing? Ani to sa anak niya, sumagot pa si Siren na nauwi sa kantsawan nila. Pagdating naman sa bahay ay tinulungan siyang mag-ayos ng mga ito ng mga pinamili. Aba, kung hindi ay sisermonan niyang tatlo. Pero nung kaunti na lang itinakasan siya tumakbo sa itaas. Sinundan niya noong matapos siya pero nagbabasa naman ang mga ito ng libro sa kwarto. Napasandal siya sa pintot na patitig sa mga to. Parehong nakahilig sa dibdib ni Lyndon ng kambal. Seryosong nakikinig pero miminsan tumatawa. Tinig pa niyang miminsan nagtatanong ang mga ito na malugod na sinasagot ni Lyndon. Ganito rin kaya makikita niya kung sakaling mahanap niyan totoong ama ng kambal? Ganito rin ba ang kalalabasan? Magiging masaya rin ba nang ganito ang kambal? Napabuntong hininga na lamang siya at umalis na doon. Ayaw na lang niyang isipin, malabo niya rin namang mahanap ang lalaking yun. Lalo pat, tatulang nito ang naaalala niya. Napapaisip lang siya lalo pat nararamdaman niyang walang kasiguraduhan ang sa kanila ni Lyndon. Sa ngayon, gusto niya lang sumaya at maging masayang kambal sa piling nito. Hahayaan niya sariling isipin na walang hadlang sa kanila. Kunwari ay isa silang pamilya. 2 linggo rin silang naging masaya, literal na masaya. Nag-enjoy ang kambal sa kalaro, pati na rin naman siya nag-enjoy doon at nakasalamuha pa ng ilang kapitbahay. Tumulong din sila sa harvest, natuwa pa nga siya kay Lyndon dahil bagay nitong pagiging kargador. We'll be going back to Manila tomorrow. Is that okay with you twins? Imporma ni Lyndon habang naghahapunan sila. Ow, that's sad. But it's okay, Daddy. I miss going to school too. Pagpayag ni Siren. Pero si Kuya baka malungkot. Hindi na niya makikita si Tali. Asar nito sa kapatid. Napasimangot si Sander. I told you, I don't like her. Humagalpak sila ng tawa. Sa pagkakaasar nito, biniro pa ito ulit ni Siren na mas lalong kinaasim ng mukha nito. Gwapo pa rin naman ang anak niya, madali nga yatang mapikon. Daddy, are you going to live with us again? Nakangiting tanong ni Siren, tamad niyang tinusok ang karne. Alam niyang hindi ito pwedeng tumira kasama nila. I'll visit you more often. Sagot nito kay Siren tapos siya kanya naman nakatingin. Napatigil siya sa pagsubo ng karne. Nag-init ang mga pisngi niya. Hindi naman siya magdademand ng oras pero para bang nangangako to. That's fine, at least matutuwa si mommy na lagi kang nandoon. Panunukso ni Siren. Nalaki ang mga mata niya sa pang-aasar nito pero napapikit siya sa mahinang pagtawa ni Lyndon. I guess so. Gusto niyo bang magbasa ulit ng libro? Pag-iiba nito sa usapan. Humiyaw ang kambal at agad na tinapos ang pagkain. Nagmadali rin naman ang mga itong maligo at pumanhik sa itaas. Si Lyndon ay tinulungan pa siya sa mga plato, pero pinasunod niya rin sa itaas. Baka kasi hindi sila matapos, mauwi lang sa loob ng banyo ang paglilinis nila. Nangingiti siya sa naririnig na halakhak ng mga ito, pero imbis na sumunod sa kanila ay nagtimpla siya ng gatas at sa balkonahe nagtungo. Gusto niya lang magpahangin. Bukas ay hanging syudad na ang malalanghap niya. Pinadalhan niya na rin ng mensahe si Blake na uuwi na sila bukas. Nakisuyo siyang ipalinis kay Manang Lupe ang kondo pero nag-reply lang ito nang hindi na raw kailangan. No need, napasulyap siya kay Lyndon na nakasilip na sa cellphone niya. Agad niya yung sinara at sumimsim sa gatas bago nagsalita. Akala ko ba magbabasa kayo ng libro? Kunwaring tanong niya. They chose to draw. Siren is helping Sander to draw flowers for Tali. Nakangiting sagot nito bago siya niyakap sa likod at tinalikan ng balikat niya. Who are you texting with? Dagdag na tanong nito. Humarap siya dito at sumandal sa barandilya. Si Blake, pinapaayos ko yung kondo. Sabi niya no need na raw. Simpleng kwento niya bago patakan ng halikang baba nito. Hindi na talaga kailangan. You'll be living in my penthouse with the kids. Imporma nito na para bang hindi malaking bagay yon. Nanlaki ang mga mata niya. Ano? Titira ako sa penthouse mo? Gulantang niyang tanong. Tumango ito pero napangisi. Yes, are you scared? Pang-aasar pa nito. Don't worry, I can provide for another twins.
Bulong nito bago kunwaring kinagat ang balikat niya. Pero bakit? Hindi niya naituloy ang sasabihin nung tumunog ang cellphone nito. Kinuha nito yun sa likod ng bulsa ng short nito. Nawalang ngiti nito pagkaraan hinarap sa kanya ang cellphone. Maging siya'y nawalang sigla matapos makitang si Sheila na naman ang tumatawag. Bumigat ang damdamin niya dahil doon. Should I answer this? Nalilitong tanong nito sa kanya. Hindi sumagot si Beth sa tanong nito pero lumayo siya upang bigyan nito ng privacy. Dinig niyang napabuntong hininga ito bago sinagot ang tawag pero umalis naman sa balkonahe. Humigpit ang hawak niya sa baso ng gatas dahil doon. Naninikip na naman ang dibdib niya. Nagiinit ang sulok ng mga mata niya. Bakit parang naiinis siya sa sinagot pa rin ito ang tawag? Pumikit siya ng mariin upang mawalang nararamdaman niyang selos. Hindi naman niya pag-aari si Lindon pero hindi pa niya ito boyfriend. Wala pa rin ba silang label? I'm sorry about that. Napakurap siya nang bumulong ito sa tenga niya. Nakabalik niya ito sa tabi niya at kinulong pang katawan niya sa pagitan ng barandilya at katawan nito. Ha? Ayos lang. Napipilitang bigkas niya, sumimsim siya sa gatas upang mawala ang bara sa lalamunan niya. Hindi niya nga ito nilingon sa takot na baka mapansin itong pangingilid ng luha niya. Why do I feel like you're not okay with it? May diing tanong nito, huminga siya ng malalim. Hindi naman talaga siya okay. Naiinis siya na may kahati siya dito. Narinig kita nung nag-grocery tayo, panimula niya. Kausap mo si Sheila at mukhang pinapauwi ka para sa honeymoon niyo. Halos hindi niya mabigkas ang dulo. Ayaw niya ring isipin na magkasama ang mga ito sa kama. But I didn't go home. Nanatili ako sa tabi mo. Pero pinapauwi ka niya ulit, hindi ba? Agad na naputol niya sa sasabihin nito, dinig niya mabibigat nitong buntong hininga. Doon pa lang ay alam na niyang tama siya ng hinala. Kinagat niya ang labi. Ayaw niya maging emosyonal pero hindi niya maintindihan ang sarili. Kung gusto niyang maiyak. Ano ba tayo, Lindon? Mabigat ng tanong. Gusto niya ng kasiguraduhan. Ayaw niyang pagbalik nila sa Maynila ay umaasa lang siya kung kailan ito dadalawin. Kaya naman niyang maghintay hanggang maayos nitong sa kanila ni Sheila. Pero gusto niya ng assurance sa relasyon nila. Baka mamaya pangkama lang pala talaga siya hanggang ngayon. What do you mean by that? Ano tayo? Naguguluhan tanong nito. Napairap siya tinarap ito. Baka sa mukha nitong kalituhan, seryoso ba itong hindi naintindihan ang gusto niyang iparating? Matapang niyang tinitigan ng mga kayumangging mata nito. Tayo, wala pa rin ba tayong label? Anong tawag mo sa relasyon nating dalawa? Bed buddies? Natahimik siya nung patakan nito ng halikang mga labi niya. Mabilis lang yun, tila sinadya upang patahimikin siya. Sinasagot na kita, Miss Bethany Del Rio. Anitong nakangisin na kinalaki ng mga mata niya. Ano? Ako dapat na magsabi niyan? Hinampas niya pa ang dibdib nito. Nahuli niyang mga kamay niya at kinabig pa siya palapit sa katawan nito. Gusto mo lang palang makachancing, bulong nito. Ano ba, Lindon? Nakaka-iskandalo ka. Mahina itong tumawa at kinurot ang pisngi niya. Tinabig niya yon pero nanguso rin naman. You're my girlfriend now dahil sinasagot na kita. Tukso pa nito. Tss, ikaw dapat ang nagtanong. Isa pa hindi ka man lang nanligaw. Pasaring niya. Ligaw? Paano ba yun? Nalilitong tanong nito. Humalokip-kip siya tinaasan nito ng kilay. Wala ka pa bang naligawan sa tanang buhay mo? Umiwas ito ng tingin at napakamot sa sentido. If one night stand is considered courtship, then marami-rami na. Ouch, shit! I'm just kidding. Reklamo nito noong muli niya itong hampasin sa braso. Narindi lang yata siya sa narinig. Pinapangalandakan ba nitong maraming naikama? Kaasar? Akmang aalis siya ngunit kagad na pinagsalikop nitong mga kamay nila. Baby, masuyong bulong nito sa kanyang tenga. Natigilan siya. Huli nito ang kiliti niya sa pagtawag pa lang ng baby. Tumikim siya, tinaas pa rin ang kilay. Bakit? May katarayan niyang tanong. Remember what I want before? I want twins too. Bulong pa rin ito. Humarap siya rito at ngumisi na nakapagpangiti dito. Pero kagad niyang tinaas ang kamay niya at tinurong pala singsingan niya. Lagyan mo muna ng singsing ito. Nakangising hamon niya bago tumalikod. Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Pigil niyang ngiting bumalik sa kwarto kahit pa tinawag nitong pangalan niya. Kinabukasan ay umuwi rin sila sa Maynila. Wala siyang narinig na reklamo sa kambal. Natutuwa pang mga ito na iabot kay Tali ang drawing. Pigil niya pa ang kaninang ngisi habang nakikita si Sander na mahiya sa batang babaeng nakalumang dress at kulot ang buhok. Parang nakikita na niyang babalikan ito ng kanyang anak.
Daddy, hindi na po kami sa condo ni Uncle Blake uuwi? Inosenteng tanong ni Siren nung makarating sila sa harap ng penthouse ni Lyndon. Dito na kayo sa penthouse ko. This is much bigger and closer to your school. Sagot nito habang binubuksan ng pinto. Really? But what about Manang Lupi? Is she going to stay here with us? Malungkot na tanong ni Sander. She will. Dadating din yun ngayon. Ngumiti at niluwangan ng pinto. Agad na tumalon si Siren sa sofa at lumundag-lundag. Si Sander ay tahimik lang na umupo. This is really huge, komento nito. Tinutukoy ang penthouse. Daddy, kapag ba nag-work ako, magkakaroon ako ng ganitong house? Kuryosong tanong ni Siren. Kahit hindi ka mag-work, bibigyan kita ng ganito. Napapalakpak si Siren at nakipag-high five pa kay Sander. Naiiling niyang kinurot sa tagiliran si Lyndon. Huwag kang nangangako ng ganyan sa kanila, saway niya dito. What? I did even name a condo after them. Namilog ang mga mata niya at biglang naalala ang pangalan ng condominium noong may meeting sila sa dalawang foreign investors. Yun yung umulan at na-stuck sila sa motel at may mainit na pangyayari. X and X stands for Sander and Siren. Pag-amin nito, umawak ang mga labi niya. Bakit? Bakit mo naman pinangalan sa kanila? Because I want to. Baby, I am treating your kids as my own. Kung pwede nga lang ay ako na lang ang daddy nila. Malit itong umiti habang nakatanaw sa kambal na nag-uusap. Kita niyang kumislap ang mga mata nito. Akala pa nga niya iiyak ito, imbis ay siyang naluhat yumapos ng yakap sa tiyan nito. Mahina itong tumawa at tinalikan ng ulo niya. Thank you, mahinang bulong niya. Hinagod nitong buhok niya. Anything for you, masuyang bulong nito pabalik. Sapat na yun upang mag-init ang puso niya sa tuwa. See you tomorrow, in the office. Mahinang tanong nito na panguso siya. Ayaw niya pa sana itong umalis pero hindi naman niya ito pwedeng pigilan. Hinatid na lang niya ito sa labas. Ni hindi siya umiwas nung marubdob nitong hinalikan ang mga labi niya bago tuluyang umalis. Napahagikik siya pero kinalman niya sarili bago pumasok ulit sa loob. Hindi niya napigilan at tinawagan si Blake. Kinuwento niya lang na may relasyon na sila ni Lyndon. Pero para itong timang na sinisirang mood niya. May relasyon naman talaga kayo, relasyon sa kama, pang-aasar nito. Iba na to Blake, seryoso na, next level na to. Ang next level niyan, magbe-break din kayo, pambabara nito. Napasimangot siya at napairap. Broken ka ba? Ang bitter mo. Hindi niya napigil ang komento sa pagiging nega nito. Napangiwi siya nang magsimula itong gumawa. Sabi na nga ba't broken to? Matyaga naman siya nakinig sa kung paano ito maghiwalay at ang bagong boyfriend nito ng 2 linggo lang yatang tinagal. Napuyat pa nga siya dahil mukhang nakainom din ito at hindi matigil sa kakangawa. Pero kahit bahagya siyang kulang sa tulog, excited pa rin siyang pumasok sa opisina. Magkaiba sila ng daan ng kambal, kaya tinabili niya mga ito kay Manang Lupe. Inayos niyang coat niya at inhanda ang ngiti para kay Marie nung makalabas siya sa elevator. Kaya lang ay nawala ang ngiti niya matapos makitang kausap nito si Sheila na mukhang napasugod lang doon. May hawak-hawak pa itong dokumento. Hanggang ngayon ba wala pa rin ang boss mo? Galit nitong sigaw sa sekretaryang kinangiwi niya. Kita niya natataranta si Marie. Hindi alam ang isasagot. Inarapan ito ni Sheila at kinalampag ang pinto ng opisina ni Lyndon. Gusto tong pigilan ni Marie ngunit tinutulak siya ni Sheila. Sunod na tulak nito yung napaharap ito sa kanya. Sabay na lalaki ang mga mata nila. Ma'am! Agad niyang nilagay ang daliri sa hintuturo niya upang huwag siya nitong tawagin. Ngunit nakuha na yun ang atensyon ni Sheila. Tila nahulog ang puso niya sa nagbabadyang paghaharap at pagkakakita nito sa kanya.